Good day po sir, pwede po ba kayong gumawa ng video about sa mga kaluluha na pagkatapos mamatay ay pumupunta sa mga insekto, halimbawa paru-paro, at ano pang mga paniniwala ng mga matatanda patungkol sa pagkatapos mamatay? Send ko lang po sa mama ko, sana po mapansin. Thank you. Sige, sagutin natin to. Alam nyo, dahil mahal ko kayo, gawa natin to ng video at sagutin natin yung tanong niya. Alam nyo, may mga pagkakataon kasi na may namamatay sa pamilya. Tapos, biglang may lilipad na paru-paro o insekto sa bahay. At may magsasabi, si Lola, iyan. Dumalaw lang siya, nagpapaalam. Madaling paniwalaan, lalo na kung mahal na mahal natin ang nawala. Pero ang tanong, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Hindi para siraan ang paniniwala ng matatanda, kundi para liwanagin ang katotohanan na galing mismo sa Biblia. Sa Biblia ba, nagiging insekto ang mga namatay? Diretsahang sagot, wala. Wala kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing ang tao ay nagiging hayop or insekto pagkatapos mamatay. Hebrews 9:27, itinakdak sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Hindi sinabing magiging paru-paro, magiging ibon o gagala sa mundo. Ang sinasabi ng Biblia, may diretsong pupuntahan ang kaluluwa. Ano ang mangyayari sa tao pagkamatay? 2 Corinthians 5:8, ang malayo sa katawan ay kapiling ng Panginoon. Para sa mga mananampalataya, ang kaluluwa ay napupunta sa presensya ng Diyos. Luke 16:22, ang pulube ay dinala ng mga anghel. Hindi naging hayop, hindi naging insekto. Malinaw ang Biblia na ang tao ay nilalang na may kaluluhang walang kamatayan. Hindi kaluluhang palipat-lipat ng anyo. Siguro ang tanong ganito, bakit kaya may mga ganitong paniniwala? Yun, maganda to. Alam nyo, kasi may mga tao na nagluluksa, naghahanap ng aliw, gustong maramdaman na nandito pa rin sila. At minsan, mas madaling tanggapin ang paru-paro siya kaysa tanggapin ang talagang wala na siya sa mundong ito. Pero kapatid, ang pag-aliw ay hindi dapat manggaling sa maling paniniwala. At may babala ang Biblia dito. Ecclesiastes 12:7, ang katawan ay babalik sa alabok at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Deuteronomy 18:10-12, iwasan ang paniniwala sa espiritu na gumagala o nagpapakita sa ibang anyo. Hindi dahil masama ang intensyon, kundi dahil ayaw ng Diyos na malinlang tayo. Isipin mo ganito, ang isang mahal mo sa buhay na umalis papuntang ibang bansa. Hindi mo sasabihin, nandito pa rin siya, naging paru-paro lang. Sasabihin mo, wala na siya rito, pero may pinuntahan siya. Ganon din ang kamatayan sa Biblia. Saan dapat kumapit ang ating pag-asa? Hindi sa mga palatandaan sa paligid, hindi sa mga insektong dumaraan. 1 Thessalonians 4:13, huwag kayong malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Ang pag-asa ng Kristiyano ay muling pagkabuhay, buhay na walang hanggan, muling pagpapakita kay Kristo. Ang paru-paro ay magandang nilalang, pero hindi ito kaluluwa ng yumao. Mas maganda ang katotohanan ng Biblia. Ang mga mahal natin sa buhay ay hindi na gumagala bilang insekto. Sila ay nasa kamay na ng Diyos. At ang tanong ngayon ay hindi nagiging ano sila, kundi handa ba tayo kung tayo naman ang tawagin ng Diyos?